ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Himala talaga na bigla kang nagpainom Huwag mo nang punahin. Baka mausog at hindi na ito maulit. Iba talaga kapag in love. Handang gumastos, makapagyabang lang sa kaibigan. Hayaan mo na ako. Ngayon na nga lang tumibok tong puso ko eh. Ang corny mo, pre. Bakit ganyan ka na? Nabetsin ka ata ng sisig Awat ka na sa pulutan Sobra ka ha. Inaya nga kita mag-inuman para masuporta mo tong nararamdaman ko tapos panaybasag ka naman dyan. O sige na, magkwento ka na dali. Basta o-order pa ako ng sisig Akong bahala sa lahat ng gastos ngayon. Basta makinig ka lang kasi ang saya ko talaga. Parang nahanap ko na si Dawan eh. Nakaw, delikado tayo Ganyan na ganyan din linyahan ko kay Marie Chris dati. Pero nasan kami ngayon? Ayun, binlock na namin sa Facebook ang isa't isa. Huwag mo naman akong takutin. Bakit? Kabado 20 ka na? Sinisira mo moment ko eh. Biro lang. O sige na, naniniwala na akong siya yung Dawan mo. Ano nga ulit pangalan niya? Barbie. Wow! Pangalan pa lang parang ang ganda na. Parang Barbie Fortesa ba ang datingan? Sa kinis at kasimplihan. Oo pre. Tapos yung kaseksihan parang si Julian San Jose. Pangkalendaryo. Jackpot ka na dyan, pre. Huwag mo nang pakawalan. Hindi ko na talaga papakawalan. Alam mo nang matagal din akong broken sa ex ko eh. Kaya nga natutuwa ako na may nakilala ka na ulit Pero sigurado ako, hindi ka na naman magpapakita sa akin kasi puro kay Barbie na yung oras mo. Hindi ako ganun ha. Anong hindi? Nung kayo nung ex mo nun, ni Anino mo, hirap hagilapin Tapos nung nag-break kayo, lagi mo akong kinukulit. Tsaka ka lang nakakaalala kapag single at miserable ka Huwag ka mag-alala. Kahit maging kami ni Barbie, hindi na tayo magagaya tulad ng dati. Magkakaroon pa rin ako ng time sa'yo. Kinilabutan ako, pre. Parang bromance Parang kabit mo ako, parang yun yung tunog. Ano ba yan? Panira ka talaga kahit kailan. Pero hindi ka pa pala sinasagot ng Barbie mo? Okay lang naman sa akin. Hindi naman ako nagmamadali. Ayos lang sa akin to para mas makilala pa namin ang isa't isa. Mabuti yan, pero dapat wag rin masyadong mabagal, Kasi baka mamaya masalisihan ka pa. Tapos yung mga kasabayan mo, itsurang Raver Cruz, tas may pa-abs na mala David Licauco. Yari tayo. Teka, paano mo nalaman na may abs si David Licauco? Siyempre, nakafollow ako sa kanya sa Facebook. Top fan nga niya ako kasi pinupusuan ko lahat ng pictures niya. Hindi ko pinalalampas. Abado ako sa'yo ha. Kala ko babae ang hanap mo. Si David Licauco pala. Gumaganti ka sa pangaasar Kaya tinan mo, baka kabawi ako sa'yo, umanda ka. Pero pre, seryoso na to. Masaya ako para sa'yo. At sana si Barbie na nga talaga. Kasawa ka kasing makita na palipat-lipat ng babae. Talo mo pa mga bubuyog. Alam mo di magtatagal, magwewelga na sila. Talo mo pa sila sa pag-ikot sa mga bulaklak Hindi na ako lilibot sa ibang bulaklak. Si Barbie, sapat na. Basta tandaan mo rin pre, kapag broken ka kay Barbie, pwede mo akong ayahin uminom. Basta libre mo lahat, lalo na yung sisig. Loko, hindi ako mabobroken kay Barbie. Itaga mo yan sa abs ni David Licauco. Nagkantsawan pa kaming muli ni Martin at saka pinagpatuloy ang masayang inuman. Kung saan na napadpad ang usapan namin. Pero hindi matanggal sa isipan ko si Barbie, Papa Dudut. Kahit magkausap kami ni Martin ay panayang sulyap ko sa cellphone ko. Magka-chat kasi kami ni Barbie at hinayaan naman ako ni Martin kahit alam niyang wala sa inuman ng focus namin. Panay na lang din ang kantsaw niya sa akin dahil hindi ko na raw matanggal ang ngiti ko habang kausap si Barbie. Paano ko ba naman kasi gagawin yun ay punong-puno ng kilig ang dibdib ko. Iba talaga si Barbie. Kahit sa ex ko noon ay hindi ko yon naramdaman. Feeling ko talaga si Barbie na ang the one. Nakadagdag din kasi na masipag siyang mag-reply sa panghaharot ko sa kanya. Kaya mas ginanahan ako, Papa Dudut. Nakilala ko si Barbie sa isang kasal ng katrabaho ko. Mabuti na nga lang at pumunta ako. Hindi sana ako pupunta dahil masyado akong bitter. Ayokong makakita ng mga taong masasaya dahil in love sila.
Pinilit ako ng katrabaho ko na umattend dahil may ipapakilala raw siya. Noon na pumayag ako kasi naisip ko na isang panibagong babae ang haharutin pero hindi bibigyan ng commitment. Pero nagkamali ako, Papa Dudut, dahil nung pinakilala na si Barbie sa akin, hindi lang harot ang gusto kong mangyari sa amin. Gusto kong magseryosohan na kaming dalawa. Buong gabi kaming dalawa lang ang magkausap. Napansin na nga yon ng lahat kaya kinantsawan kaming dalawa. Wala kaming pakialam noon, Papa Dudut. Masyado kaming masaya para intindihin ang pang-aasar ng ibang tao. Brian, okay lang ba sa'yo na dito tayo kakain? Nagulat nga ako na dito tayo kakain. Hindi ba mahal dito? Napapanood ko to sa mga vlogger eh. Oo, pero masarap naman daw ang pagkain dito. Tsaka maganda rin ang ambience. Bawing-bawi sa ibabayad natin. Ako magbabayad dito. Ako nagyaya eh. Talaga ba? Di ba nakakahiya? Ayos lang, ano ka ba? Lalaki ako. Kaya dapat ako magbayad. Eh pwede naman ako mag-ambag para hindi naman tunog abusado. Ang ambag mo lang ngayon, pangitiin ako. Makakapag-ambag ka ba nun? Naku, mabubusog ka sa ambag ko. Tara, order na tayo. Boom! Mahal nga rito. Grabe ang presyohan ha. Nakita mo? Huwag na lang ba tayo rito? Pwede naman tayong lumipat sa mga turo-turo kung ilang afford mo. Aray naman, nasaling ang pagkalalaki ko doon. Kaya ko to, nag-inarte lang ako. Hindi tayo lilipat sa turo-turo. Ang ganda pa naman ang suot mo ngayon. Bagay sa presyo ng mga pagkain dito. Salamat ha. Pinaghandaan ko talaga tong date natin kaya nagmaganda ako. Kala ko nga nasobrahan ako eh. Wala nang masosobra pa kaysa sa presyo ng kanin nila rito. Grabe! Talagang 120 ang isang order ng plain rice na mayroong celery sa ibabaw? Parang masama talaga ang loob mo na kakain tayo rito, no? Huwag na lang kaya nating ituloy to. Ako na tong nahihiya eh. Uy, ikaw naman. Nagbibiro lang ako. Hindi tayo aalis. Kaya ko magbayad dito. Umorder ka lang dyan. Akong bahala. Okay lang ba kung umorder ako ng steak? Magkano bang steak nila dito? 2.5 lang naman yung pinakamura. 2.5? Pinakamura pa yun. Bill ko na yung sa kuryente na isang buwan na. Okay, ganito na lang. Ako na magbabayad sa steak tapos ikaw na magbayad sa plain rice mo. Alam mo, kanina mo papasimple sinusugatan ng pride ko eh. Pero okay lang yan kasi type talaga kita eh. Kaya kahit 5K pa yung steak na yan, babayaran ko pa rin yan. Kahit maputulan na kami ng kuryente sa katapusan. Ikaw talaga puro kabiro. Uy, seryoso ako ha. Mukhang mapuputulan kami ng kuryente sa katapusan kapag umabot tayo ng 5K dito. Alam mo, hindi ko na talaga alam kung seryoso ka na o nagbibiro ka pa. Isa lang ang dahilan ng pagsiseryoso ko. Ano yun? Ikaw. Kaya huwag mong bibiruin tong feelings ko para sa'yo ha. Kasi pag nasaktan ako, seryoso to. Ayoko na ulit magmahal. Bakit ang corny mo? Corny naman talaga ang tao kapag nagmamahal, di ba? Che! Ano, order na tayo? Uy, okay lang talaga ha. Kahit umabot tayo ng 5,000. Oo naman. Kung talagang love language mo ang steak, sige, ibibili kita kahit 10,000 pa yan. Brian? Ano yun? Mamaya pag dumating yung mga order natin, picturean mo ako kasama yun ha. Dapat kita rin yung logo ng restaurant na to para alam nila kung saan tayo kumain. Okay lang ba? Huwag mo nang itatapon yung resibo ha, kasi sasama ko yan sa Imamay Day ko. Huwag mong lukutin para naman hindi nakakahiya sa makaka-view. Tara, order na tayo. Papa Dudut, hindi ko naman minamasama ang gustong mangyari ni Barbie. Ano lang ba naman yung picturean ko siya kasama ang mga malaginto na presyong steak na gusto niyang orderin. Kahit isama pa niya ang resibo ng kabilang table ay wala ring problema sa akin. Ganoon naman kasi ang uso lalo na para sa mga Gen Z. Kailangang i-flex ang good moments. Natuwa lang din ako na siguro i-consider ni Barbie na good moment yung date namin. Noong dumating na nga yung mga order namin ay panay ang picture ko sa kanya. Lahat ng anggulo na gusto niya. Nahirapan pa akong isama pati yung logo ng restaurant kasi nga medyo malayo yon sa amin. Pero nagawan pa rin namin yon ang paraan.
Kumukulo na ang sikmura ko pero hindi pa kami tapos magpicturan. Medyo lumamig na yung mga in-order naming steak at hindi na tuloy nakakatuwang kainin. Pero ayos lang kasi nakita ko naman ang saya ni Barbie. Priceless moment na yon sa akin. Panay ang check niya sa mga pictures na kuha ko sa kanya, Papa Dudut. Halos hindi na nga rin niya ako kausapin dahil nakatutok na siya sa cellphone niya. Pinost na pala niya kaagad pagkatapos niyang lagyan ng mga tamang filter ang pictures. Hinayaan ko pa rin siya kahit gusto ko na sanang makipagkwentuhan sa kanya. Ang dami ko pa namang baong kwento sa kanya tungkol sa sarili ko. Pero mukhang mas interesado siya sa mga pangpupuso ng mga friend niya sa Facebook. Nakafeel ako ng lungkot ng gabing yon. Dahil hindi man lang kami masyadong nakapag-bonding, Papa Dudut. Tapos mahigit 5,000 piso pa ang ginastos ko. Sa madaling sabi, parang luging investment yon sa akin. Pero ayos lang kasi nakita ko namang masaya si Barbie. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. May kaya naman ako sa buhay, mga kabarangay. Hindi ko lang kasi yon pinagsasabi sa iba dahil pakiramdam ko ay hindi naman kailangan. Galing ako sa mayamang angkan sa Batangas. Naambunan na rin ako siyempre ng yaman pero gumawa pa rin ako ng sarili kong daan para mapatunayan ang sarili ko. Hindi ko inasa sa pamilya ko ang ikakaunlad ko, Papa Dudut. Proud ako sa sarili kong pagod at tiyaga ko ang nagtulak sa akin sa maayos na buhay. Madalas akong mailang kapag binabati ng mga kakilala ko ang yaman ng pamilya ko. Ayokong umakto na parang may ambag ako roon. Oo, at swerte akong napunta ako sa pamilyang hindi problemado sa pera. Pero mas gusto kong sa sarili kong gawa ko nagkaroon ng ipangbabayad ko sa lahat ng mga kailangan ko sa pang-araw-araw. Magkaiba naman kami ni Barbie. Hindi siya lumaki sa mayamang pamilya, pero nagsumikap din naman siya tulad ko. Hindi nga lang din talaga ganun kalaki ang kanyang sahod. Napansin ko na mahilig siyang bumili ng mga magagarang gamit at kumain sa mga mamahaling restaurant. Doon talaga kami nagkaiba. Mas trip ko kasi yung mga simple lang na gamit at nakakabusog na kainan kahit na hindi ito kamahalan. Pansin ko kasi na puro branded ang gamit ni Barbie. Nung una inakala kong mayaman talaga siya pero nalaman ko na galing siya sa hirap at kahit papaano ay nakakaraos naman. Pinaliwanag niya sa akin, Papa Dudut, na mahilig lang talaga siya sa mga mamahaling gamit dahil nawawala raw ang stress niya sa buhay kapag nakakabili ng mga yon. Ang importante naman daw ay wala siyang natatapakang tao sa mga hiling niya at hindi pa naman daw siya nababaon sa utang. Hindi man ako komportable sa naging sagot niya pero tinanggap ko yon. Kaya lang ay parang na-turn off ako minsan nang mag-date kami sa isang luxury mall. May ginawa siya at hindi ko yon nagustuhan. Grabe! Ang bango talaga ng mga shala na mall, no? Ibang-iba sa mga mall na pangmasa. Ang lakas makayaman. Bihira ako pumunta rito kasi ang mamahal nga ng mga benta. Nakakatakot silipin yung price tag. Buti na lang at napapayag kita na dito mag-date. Na-experience ko rin sa wakas makapasok dito. Basta kung saan ka magiging masaya, dun tayo. Alam mo naman na yun. Nako, baka sa simula ka lang ganyan ha. Baka kapag sinagot na kita, hindi na kita mapasunod. Kahit gumawa pa tayo ng kasulatan na magiging under ako sa'yo habang buhay. Ikaw talaga. Pag ako sinumpong baka totohanin ko yan. Sige ka. Uy, Brian! Ano yun? Tingnan mo tong bag na to. Ganda. Mukhang mahal. Huwag na natin lapitan, baka magasgasan. Ay, hindi pwede. Pasok tayo sa loob. Please. Gusto ko lang talaga mahawakan tsaka mapicturan. Ang alam ko, bawal magpa-picture sa mga luxury bags pag hindi naman bibilhin. Para hindi raw magawa ng replika. Sino ba nagsabi sa'yo na hindi ko bibilhin? Ay, bibilhin mo nga. Joke! Siyempre hindi, no? Hindi ko yan afford, pero gusto ko lang hawakan. Magpunos ka maigi ng kamay mo ha.
Baka mamaya nagmamantika yung kamay mo. Naku, madali tayo niyan. Huwag ka mag-alala. Mukhang hindi ako susumpungin ng pasma ko ngayon. Halika na! Sabi nila, pagpapasok ka raw sa mga luxury shop, huwag ka raw papahalata na mahirap ka kasi hindi ka nila i-entertain. Mukha namang nahahalata na nila na hindi tayo mayaman. Kasi walang lumalapit sa atin para mag-assist. At mukhang ginajudge pa tayo nung isa ro sa sulok, oh. Hayaan mo siya. Hindi rin yan makakapalag sa atin kasi may SOCMED na. Huwag niya tayong ma-discriminate ha, kasi talagang ipopost ko siya sa Facebook. Hindi naman siguro tayo aabot sa ganun. Oh, sige na, hawakan mo na yung bag para matapos na makakain na tayo. Huwag mo ko madaliin. Moment ko to. Brian, ang ganda ng bag na to. Tingnan mo. Dahan-dahan na sa paghawak ha. Kasi tinitignan na nila tayo eh. Ayan, mukhang papalapit na yung isa. Huwag ka kasing kabahan. Harangan mo ko saglit. Harangan? Bakit? Para hindi nila makita na pipicturean ko tong bag. Bawal ngang picturean yan. Kaya nga simple tayo, di ba? Harangan mo ko dali bago sila makalapit. Sige, pero dalian mo ha. Ayan, nakadalawang picture na ako. Okay na to, tara na. Mabuti pa nga. May picture na ako, hawak yung pangarap kong bag. Ay, grabe yung kaba ko dun ha. Buti, nakalabas na tayo bago nila tayo usasain. Wala na akong pakialam sa kanila, no? Basta masaya ako na meron na ako ipopost mamaya sa Facebook ko. Ipopost mo talaga? Eh, hindi mo naman binili ah. Kahit na, kunwari na lang na nabili ko na. Di naman nila malalaman yun. Konting crop lang sa pictures ko kanina, magbumukhang sa akin na yung bag. Pero paano kung may ibang makahalata o makaalam? Eh malalaman lang nila yon kapag sinabi mo. Kaya itiko mo lang yung bibig mo ha. Atin-atin lang to. Okay? Nagmadali na nga kaming lumayo sa pwesto namin yon para makahanap na kami ng pwedeng maupuan. Panay na kasi ang pangungulit ni Barbie na maupo na kami para ma-edit at ma-post na niya ang pictures na kuha niya kasama ang pangarap niyang bag. Napunta kami sa isang Chinese restaurant. Mas ipopost kesa umorder. Ako na tuloy ang nahiya sa waiter na pabalik-balik para ma-check kung may orders na kami. Ang tagal din bago niya na-edit ang mga pictures. Kasi raw yung mga naunang inuna nito na ayusin ang edit niya. Nagmukhang hindi sa kanya yung bag. May gusto sana akong sabihin sa kanya pero alam kong ikakasama niya ng loob yon. Nakahiyaan ko na ring magpakatotoo sa kanya kasi ayokong ma-offend siya sa akin. Lalo na't gusto ko na talaga siya, Papa Dudut. Iniisip ko na lamang na yun naman na siguro ang huling beses na gagawin niya ang mga bagay na yon. Pero hindi nangyari ang iniisip ko. Sa next date namin, gusto ulit niyang bumalik sa luxury mall na yon para magsukat naman ng mga mamahaling damit at magpapanggap na OOTD niya ang suot niya. Buti sana kung binili niya pero pinahirapan niya lang ang mga nag-a-assist sa kanya. Wala siyang binili maski isa. Sabi niya hindi pa raw niya afford bilhin yon kaya makukontento na siya na i-post na lamang yon at magkunwaring sa kanya talaga ang mga yon. Wala naman daw magtatanong basta wag lang daw akong sasagot kung sakaling may mga has na magtanong tungkol sa mga ipinopost niya. Ganon na siya kakomportable sa akin, Papa Dudut. Nakwento ko yon kay Martin nang minsan akong dumalaw sa kanila. Ayos talaga pag in love ka no? Napapadalas yung pagdalaw mo sa akin, tas bukod pa ron, panay ang libre mo ng alak. Huwag sana kayo magkaroon ng problema ni Barbie para tuloy-tuloy itong biyayang natatanggap ko sa'yo. Paano kung sabihin ko sa'yo may problema kami ni Barbie? Ha? Ang bilis naman. Broken ka na ba agad sa kanya? Red flag ba? Hindi ako broken sa kanya, pero red flag siya. Lahat naman ng tao may tinatagong red flag na iwinawagayway lang kapag komportable na sila. Yun nga eh. Masyado na siya naging komportable sa akin. Kaya hindi na siya nagatubili na iwagayway yung red flag niya. Ano ba kasing nangyari? Niloko ka ba niya? Nanlalaki ba? Binastos ka ba niya? Parehong hindi. Huwag mo na akong pahirapang manghula, pre.
Anak ka naman ng tipaklong eh. Hindi naman masyadong mahal tong painom mo para stressin mo ko kakahula sa problema mo kay Barbie. Grabe to. Nagiging red flag ka talaga pagdating sa alak, no? Eh ano nga kasing nangyari? Social climber siya. Ha? Paano mo nasabi? Mahilig siya mag-post sa Facebook ng mga mahal na gamit. Uso naman yan ngayon. Basta galing sa pinaghirap. Mo, wala namang problema. I-flex mo lang. Yun na nga ang problema. Kasi hindi naman niya gamit yung finiflex niya. Andun pa sa mall naka-display yung gamit. Tapos magpipicture siya at ipopost siya sa Facebook na kunwari gamit niya yun. Baka naman nagbibiro lang siya. Alam mo naman mga kabataan ngayon. Hindi, iba yung kaso ni Barbie. Siya pa mismo nagsasabi sa akin na huwag ko ipagsabi sa iba na ginagawa niya yun. Kami lang daw dapat ang makaalam. Diyan ka naman red flag, pre. Kasi sinabi mo sa akin. Sinabi niya palang huwag mo ipaalam sa iba. Alam mo bagay kayo, parehong mapula mga watawat nyo. Iwagay-way mo pa yung iyo. Seryoso na kasi Martin. Kilala mo naman ako. Ayoko sa mga social climber. Wala naman siyang nasasaktang ibang tao sa ginagawa niya. Hindi naman niya ninanakaw yung mga yun. Picture lang naman. Hindi ba't parang pagnanakaw na yung ginagawa niya? Parang inangkin niya yung isang bagay na hindi naman sa kanya. Inuwi ba niya? Hindi naman, di ba? Ulitin ko picture lang yun. Wag mo masyadong palakihin yung issue. Hindi naman na sana lalaki tong issue, kaya lang paulit-ulit na nangyayari. Ako na iniiyak kada may pinopost siya na mamahaling restaurant at mga gamit. Minsan nga, may fine dining restaurant kami nadaanan. Sabi niya, picturean ko daw siya doon. Kunwari kakatapos lang namin kumain. Itatag daw niya ako. Pero sumunod ka naman. Oo, kahit ayoko. Ay, parang ako na iniiyak sa ginagawa niya. Minsan nga, nasita kami doon sa jewelry shop na pinuntahan namin. Gusto niyo magpicture habang suot yung kwintas. Nag-request siya na picture ako siya doon sa store. Doon daw sa area na hindi halatang jewelry shop. Para daw hindi mapansin na doon lang namin kinunan yung picture. Sinubukan namin maghanap ng pwesto. Tapos akala tuloy ng staff, itatakbo namin yung kwintas. Ang nangyari, pinahubad kay Barbie yung kwintas tapos pinaalis kami. Gusto pa sana niya i-post sa Facebook yung insidente para mabash daw sila pero pinigilan ko lang. Tinakot ko siya. Sinabi ko kapag ipopost niya yun, malalaman ng friends niya sa Facebook na fake lahat ang ina-upload niya. Ayun, kumalma bigla. O anong balak mo ngayon? Parang gusto ko nang tumigil sa panliligaw. Pero kapag naiisip ko yun, nahihirapan ako. Malamang, gusto mo na Ano ba sa tingin mo pwede kong gawin ngayon? Siguro hayaan mo na muna. Basta wala naman siyang natatapakang tao, ayos pa rin yun. Ano bang mas pipiliin mo? Low-key at simpleng babae pero cheater naman? O yung ma-flex sa mga mamahaling gamit na babae pero mukhang loyal? Pili ka, pre. Natahimik ako sa sinabi ni Martin, Papa Dudut. Imbes na maging klaro, mas naguluhan ang feelings ko para kay Barbie. May point din naman kasi si Martin pero hindi niya maintindihan ang nararamdaman ko. Nag-change topic na lamang kami para hindi na ako ma-stress kakaisip sa kanya. Maayos naman kasi talaga si Barbie. Sa akin lang siya nagpapaligaw at alam kong loyal na siya sa akin.
Ni minsan kahit may gwapong dumaan sa harapan namin ay hindi niya yon pinapansin dahil nakafocus siya sa akin. Ibang kilig na nararamdaman ko sa tuwing ginagawa niya yon. Malambing din siya at maunawain sa mga maliliit na kapalpakan ko. Hindi rin siya tinotoyo. Saka syempre, ang laking bonus na maganda siya at sexy. Ano pa bang mahihiling ko, hindi ba? Kaya lang, nadali niya kasi ang pinakaayaw ko sa isang tao. Yung pagiging social climber. Marami akong inalis sa buhay ko ng mga taong ganito. Lalo na yung mga hindi na nga afford ang marangyang lifestyle pero pinipilit pa rin para lamang may maipagyabang sa ibang tao. Nakakalungkot lang makakita ng mga ganito, Papa Dudut, at mas lalo lang akong nalungkot dahil kabilang si Barbie sa kanila. Gustuhin ko mang iwasang makita ang pagiging social climber niya pero hindi ko magawa. Paano ba naman kasi? Kade-date namin sa kaka-date namin, mas lantaran niyang ipinakita ang pagiging social climber niya. In-overthink ko tuloy na baka gamitin niya ang pera ko para lamang magmukha siyang sosyal at angat sa iba. Parang hindi ko masisikmura yon, Papa Dudut. Parang hindi ko kakayanin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kinaya ko pa ba ang pagiging social climber ni Barbie? Oo, sinubukan ko pa rin. Nagkunwari na lamang ako na okay lang at lagi ko na lang iniisip ang good sides niya kapag natu-turn off na ako sa mga ipinapakita niyang pagiging social climber. Minsan nga ay gusto niyang manood kami ng sine pero dapat daw doon sa mga reclining chair para magmukhang premium at maisip agad ang mga tao na hindi regular na sinihan ang pinasukan namin. Maaga rin kaming pumasok sa loob ng sinihan para lamang makapag-oras siya bago magsimula ang pelikula. Pinakita rin niya ang mamahaling kape na hindi rin naman niya ininom daw dahil acidic siya. For the picture lang daw, Papa Dudut. Isang beses din ay nagsukat siya ng mamahaling sapatos, nagpa-pedicure siya at foot spa para bumagay sa sapatos na isusukat niya. Mahalang sapatos na yon at alam niya sa sarili niyang hindi niya yon bibilhin. Pero kailangan pa rin niyang picturean para ma-post sa Facebook. Siyempre, inari na naman niya ang sapatos na yon kahit sinukat lang naman niya. Kasabwat pa nga ako dahil ako ang nagpicture sa paa niya habang suot niya yon. Ako rin ang nag-edit para magmukhang hindi floor ng mall o shop. Nakakahiya talaga yon pero ginawa ko pa rin kasi habang tumatagal, nahuhulog naman na ang puso ko sa ibang magaganda niyang kinikilos. Doon naman siya bumabawi. Pero pagkatapos niya makabawi, gagawa na naman siya ng mga bagay na agad kong hindi magugustuhan. Yun ang naging cycle naming dalawa, Papa Dudut. Napagod yung pa akong umaura, ha? Ang tagal mo kasi bago nakuha yung tamang anggulo eh. Sorry. Hindi naman kasi ako magaling magpicture. Sayo ko lang naman to ginagawa. Eh dapat masanay ka na. Kasi kapag tayo na, ikaw na ang official photographer ko. Siguro kaya mo naman ang gawin yung mag-isa. Hanga nga ako sa galing mo magpicture eh. Huwag mo na ako idamay dyan. Hindi pwede, no? Kailangan pa rin kita. Para makarelate ka na rin sa mga boyfriend na taga-picture ng maaarte nilang girlfriend. Ay, hindi na ako makapaghintay na maging official na tayo. Bakit kasi hindi mo pa ako sagutin ngayon? Oy, may lakad ka ba? Ba't nagmamadali ka? Ikaw kaya nagsabi na hindi ka na makapaghintay na maging official tayo. Wait lang kasi. Sure naman na sasagutin kita balang araw eh. Pero ngayon, wait lang muna. Bakit? Tetestingin mo pa ba ako? Hindi naman. Kasi gusto kitang sagutin kapag nasa ibang bansa na tayo. Ha? Hindi ba cute yun sa'yo? Sa ibang bansa magiging tayo? So, kailangan muna natin pumunta sa ibang bansa para sagutin mo ako? Kasi pwede naman. Mahilig naman ako mag-travel. Hindi ako mahilig mag-travel eh. Tsaka sayang lang ang pera, mapapagod lang ako sa kakalakad. Mabilis din ako mahilo sa biyahe, hindi ko kaya. Nalalabuan ako sa gusto mong mangyari. Gusto mo, sa ibang bansa ako sagutin.
Pero ayaw mo naman mag-travel para mangyari yun. Ayaw mo lang yata ako sagutin eh. Ay, teka, mali pala ako ng pagkakasabi doon. Ang gusto ko lang mangyari, yun bang magmukhang nasa ibang bansa kita sinagot? At pwede naman mangyari yun. Anytime, pwede ako mag-leave sa trabaho para lang matupad na yan. Hindi mo naman naintindihan eh. Ay, nako. Hindi mo na kailangan gawin yan. Hindi na tayo gagastos ng mahal. Meron akong mas praktikal na alam. Mas praktikal? Paano? May kakilala ka bang magaling mag-edit ng pictures? Nagagawa mo naman yun kahit sa simpleng app lang sa cellphone mo, di ba? Iiba pa rin yung professional para walang bahid ng pandaraya. Anong ibig mong sabihin? Pwede na kitang sagutin anytime. Basta may mahahanap kang mag-edit ng picture natin na kunwari nasa Korea tayo. Yung tipong nasa ilalim tayo ng cherry blossoms. Yung bang nakasuot tayo ng puffer jackets. Yung ramdam na ramdam ko tuloy yung lamig. Yung ganon. Eh bakit hindi na lang tayo pumunta ng Korea para totoo na? Ako nang bahala sa gastos para lang ma-experience mo rin yun. Eh sabi ko naman sa'yo, hindi ako mahilig mag-travel. Uunahin ko na lang ibili ng gamit kaysa ipang bakasyon ko, no? So yun talaga ang gusto mo? Magaling mag-edit? Kuha-kuha mo talagang idea ko. Ay, para may ma-post ka sa Facebook, tama ba? Oo, grabe. Iba na talaga ang connection nating dalawa. Gets na gets mo na yung gusto ko. Pero sa panahon ngayon, kahit gaano kagaling yung nag-edit, mahalata pa rin. Marami nang magagaling na mga mata ngayon. Mahirap na kapag nagkabukingan, nakakahiya. Hindi yan. Marami akong friends sa Facebook na alam agad kapag edited ang picture o hindi. E di i-hide natin sa kanila. Basta yun lang naman yung gusto ko eh. I-edit tayo sa iba't ibang lugar sa Korea. Gusto ko yung mga sikat na tourist spot doon ha. Tsaka kung pwedeng mag-edit na may kasama tayong sikat na artista sa Korea. Di ba? Kunwari kasama natin nagsasamgyupsa. Perfect yun, di ba? Perfect yun. Parang hindi ako sigurado kung gusto ko yan. Alam ko na bibigla ka pa lang ngayon. Pero mamaya pagka uwi mo, marirealize mo na maganda yung idea ko. At least, hindi ka nagagastos pang travel natin, di ba? Kailangan lang nating magpanggap. Hindi ako makapaniwala sa sinabi ni Barbie, Papa Dudut. Pero inintindi at inunawa ko pa rin. Siguro'y ganun lang talaga siya, baka may nangyari sa kanya noon kaya naging social climber siya. Sinubukan pa rin niya akong kumbinsihin tungkol sa ideya niya. Umuo na lamang ako para tumigil na siya. Pero ayoko talaga. Buong gabi na magkasama kami at wala siyang ibang bukang bibig kundi ang matuloy ang plano niya. Hindi pa rin ako nagsasalita tungkol doon. Nagtampo tuloy siya dahil nahalata niyang naiinis na ako. Nagpahatid na siya sa bahay at hindi niya ako tinext o chinat man lang. Nalungkot ako kaya minessage ko siya at sinabing payag na ako sa gusto niya. Naghanap talaga ako ng magaling mag-edit ng picture para magmukhang nasa Korea kami. Nagbayad ako ng malaki para lamang magawa yon. Natuwa si Barbie nang makita mga picture na inedit. Doon na niya ako sinagot. Pinost ni Barbie ang pictures namin at hindi ko yon inaccept sa timeline ko nang itag niya ako. Andun pa rin kasi ang hiya ko. Lalo na't nag-copy-paste din siya ng quote mula sa ibang magkarelasyon na vlogger. Iyang hiya talaga ako sa ginawa niyang yon. May mga taong nagko-comment at pabirong nagsasabi na baka edited daw. Pero nilabanan ni Barbie yon at sinabing totoo ang lahat. Nag-comment pa siya ng flight tickets namin kunwari pero kinuha lang niya mula sa internet ang mga yon. Kabado talaga ako na may makahalata. Halos atakihin ako ng anxiety dahil sa mga ginagawa niya. At nung hindi ko na talaga natiis, ginost ko na siya. Ilang beses niyang sinubukang puntahan ang bahay ko pero lagi akong nagtatago. Hindi ko siya kayang harapin dahil baka hindi ko ma-filter ang dapat kong sabihin sa kanya, Papa Dudut. Hello, Martin, san ka? Siya tayo? alas 10 pa lang ng umaga pre. Okay na yan.
Mag-almusal ka na tapos punta mo na ako dito sa bahay. Ako nang bahala sa lahat. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ang aga-aga, alak agad ang bungad mo? Teka, naghiwalay na ba kayo ni Barbie? Paano mo nalaman? Lahat ng taong broken nag-aayang uminom sa umaga. Bakit kayo naghiwalay? Kasasagot niya lang sa'yo, di ba? Walang formal breakup. Ginost ko na lang siya. Uy, mali naman yan. Kaya pumapangit tingin sa atin ng mga kababaihan dahil sa mga ganyang gawain eh. Kasalanan naman kasi ni Barbie. Kahit pa kasalanan niya, pre. Dapat tapusin mo pa rin ng maayos para hindi na umasa yung tao. Papahirapan mo pa siya eh. Bigyan mo na agad ng closure. Napasaya ka rin naman niya kahit papano. Baka kasi kapag magkaharap kami, hindi ko makayanan. Baka bigla akong maging marupok. Alam mo naman na siya ang kahinaan ko ngayon. Bakit ba kasi nakipaghiwalay ka? Ang saya niyo pa naman tingnan dun sa mga picture niyo sa Korea. Ang laki ng ginastos mo ron tapos maghihiwalay rin pala kayo. Ay, yan na nga eh. Hindi naman talaga kami pumunta ng Korea. Edited lang yung mga picture. Gusto niya lang palabasin na galing kami doon. Si Barbie may pakana nun. Bumayag lang ako para mapasaya siya. Pero hindi talaga ako komportable kaya... Kaya mo siya ginost. Mali ba talaga ako? Naiintindihan naman kita, pre. Mga bata pa lang tayo. Lagi mo nang sinasabi na ayaw mo sa mga social climber. Kaya lang, mas maganda kung sasabihin mo na lang sa kanya yung dahilan para magkaroon din siya ng closure. Ang hirap na may nasasaktan tayong tao. Ay, tama ka. Sige, pass muna sa inuman ngayon. Tatawagan ko lang si Barbie. Basta tuloy pa rin yung inuman, pre. Ano man maging resulta ng pag-uusap ni Barbie, ha? Pero parang awa mo naman, pre. Mamayang gabi na natin i-schedule. Huwag ganito, tirik na tirik yung araw, oh. O sige, ako nang bahala mamaya. Bye. Kahit ayoko pero sige, tawagan na kita para magkali naman na. Oh, mabuti naman at nagparamdam ka na. Sorry kung natagalan bago kita tinawagan. Kulang nga tong tawag eh. Kailangan mo magpakita ng personal sa akin. Ano ba kasing nangyari? May problema ba tayo? Meron. Eh di sabihin mo sa akin para alam ko. Hindi yung bigla ka na lang nawawala. Talo mo pang babaeng may toyo? Barbie, gusto ko lang mag-sorry kung hindi ako nagparamdam sa'yo ng ilang araw. Eh ano ba kasing dahilan? Bakit hindi ka na lang bigla nagparamdam? Kasi ayoko na. Anong ayaw mo na? Bala ko talaga na i-ghost ka eh. Para hindi na ako mahirapan na sabihin sa'yo yung totoo. Kasi alam ko masasaktan ka. Pero hindi naman tama na gawin ko yun sa'yo. Kaya tumawag ako para formal na makipag-iwalay. Ang galing mo rin no? Matapos mo akong makuha, tsaka ka biglang aayaw.
Gusto naman talaga kita eh. Hanggang ngayon. Huwag ka na magsinungaling. Yan ang pinakaayaw ko sa lahat eh. Hindi ako nagsisinungaling. Ay. Kaya gusto ko na rin aminin sa iyo yung totoo para hindi rin mabigat to sa dibdib ko. Barbie, social climber ka. Hindi ko yun nagustuhan. Anong social climber? Hindi ako ganun, no? Kapal na mukha mo ah. Simpleng tao lang ako na simpleng mga bagay lang ang gusto. Sige, ganito na lang. Hindi ako natuwa sa mga pinost mong mamahaling gamit sa Facebook, lalo't hindi naman sa iyo yun. Huli na rin talaga yung pagpapa-edit mo ng pictures natin na kunwari nasa Korea tayo. Doon talaga ako nadali. Ayoko na. Eh di sana sinabi mo sa akin yan. Tsaka, wala naman akong ginawang masama ah. Nagnakaw ba ako? Nanira ba ako ng ibang tao? May mga tao bang napariwara dahil sa mga post ko? Wala naman, di ba? Ang babaw ng panghuhusga mo sa akin. Barbie, ang gusto ko lang sana. Huwag tuloy-tuloy yung sasabihin mo. Baka mamaya hindi pa kita matansya. Tama lang na maghiwalay na tayo. Sinubukan kong tawagan muli si Barbie para ipaliwanag ang sarili ko. Nasaktan ako na hindi niya ako nagawang maintindihan. Pero sa huli ay sinukuan ko na rin lalo't pinagbumuran niya ako sa text. Blinak na rin niya ako sa lahat ng social media accounts niya. Maraming nag-message sa akin na mga screenshot ng mga parinig niya sa akin sa Facebook. Ako ang nagmukhang masama. Tinanggap ko naman yon at hindi ko na kailangang ipaliwanag ang side ko dahil ginawa ko lang ang sa tingin kong tama para sa sarili ko. Hindi naman enough na gusto mo lang ang isang tao. Dapat din ay makakabuti siya para sa mga pinaglalaban mong prinsipyo sa buhay. Sadly, hindi yon natumbasa ni Barbie. Nanghinayang talaga ako sa relasyon namin at aminado akong nami-miss ko pa rin siya kahit may 4 na buwan na kaming hiwalay. Pero wala naman akong balak na makipagrelasyon pa ulit sa kanya. Wala na akong naging balita pa sa kanya at nagbalik na akong muli sa dati kong nakasanayan. Date lang muna pero iwas muna sa commitment hanggat hindi pa nakikita kung siya na talaga. Natuto na ako sa mga nangyari sa amin ni Barbie at ayoko nang maulit pa yon. Sisiguraduhin ko na kung sino man ang next na makikilala ko, siya na ang nararapat at huli ko. Ayoko nang sumugal sa maling tao para sa akin at hindi na ako papayag na unahin ko lagi ang kilig at landi. Meron pang mas malalim doon para mas tumibay ang pundasyon ng magiging relasyon namin kung sino man siya. At habang wala pa siya ay maghihintay lamang ako. Gagawin ko muna ang mga bagay na nagpapasaya sa akin at makukontento sa sarili ko. Aayusin ko ang mga maling nakagawian ko at balang araw kapag nagkita na kami ng dawan ko, hindi na ako magkakamali na piliin siya at ipaglaban. Dahil sigurado na ako sa mga desisyon ko sa sarili ko dahil minsan ay nagawa ko ng piliin kung ano ang mas tama para sa sarili ko. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ako ang inyong kabarangay forever, Brian. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1.